isisiwalat din natin sa taong bayan yung mga distrito na malalaki at control project. Matarungan. Sad to say. I hope this ongoing investigation against some congressmen mahilig makialam sa flood control project. Alam mo, mapaglaro ang tadhana. Baka pati langit tinuturuan na tayo ng fiction. There is 215 flood control project in that I never know until this morning. In the news, it was stated and we confirmed 203. We're still looking for 12 as of this morning officially. I have received an information just this morning, a few minutes ago. Ngayon na alam ko na yung flood control project niya. And ironically, out of 17 LGU in Metro Manila, the biggest chunk of flood control project is in Manila. And yet, we have the biggest chunk of baha. Tayo may pinakamalaking flood control, 14 billion pesos. And tayo rin ang pinakabaha na syudad every now and then. Kawawa naman ang mga taga-Manila. Sad to say. Alright mga kababayan, wag muna po kayong mag-skip ng video at ito pong ating gagawa ng reaction video ay napakahalagang balita at talagang napapanahon po. Ito nga po yung matinding pasabog ni Mayor Isko Moreno kanina lamang po. Ito ay short video lamang at ang highlight nga po natin dito is yung tungkol sa flood control. Alam naman po natin mga kababayan na trending ngayon ang issue patungkol po sa iba't ibang flood control all over the Philippines, no? At alam naman din po natin na napakahalaga po ng isang flood control sa isang syudad gaya ng Maynila. At hindi lang ito usapin ng tubig, no, kundi usapin din po ito ng kaligtasan, ekonomiya, kalusugan at dignidad ng mamamayan. So alam naman po natin mga kababayan na talagang ang flood control po talaga ay napakalaki po talaga ng budget na inilalaan dyan. At nakakagulat nga na ngayon lang natin napag-alamanan na ang budget po pala dito sa lungsod ng Maynila ay 14 billion pesos. So grabe mga kababayan, nakakalula itong halaga ng budget po sa flood control dito sa Maynila. Pero patuloy pa rin po tayong nakakaranas ng matinding pagbaha. So ito po yung nakakapagtaka mga kababayan, no? Sa kabila ng napakalaking project o napakalaking pondo para dito sa flood control, bakit ganito pa rin yung nararanasan natin tuwing umuulan, tuwing bumabagyo sa lungsod ng Maynila? At ito na nga mga kababayan ang exciting part dahil uumpisahan na po ni Mayor Isko ang pag-iimbestiga dito po sa mga distrito sa lungsod ng Maynila sa ilang mga congressman mga kababayan na nakialam po dito sa flood control. At eventually ay malalaman na din po natin yan sa mga susunod na araw kapag nakakalap na po ng sapat na impormasyon at tamang datos itong si Mayor Isko, no? So alam naman po natin na araw-araw po tayo halos ina-update ng ating alkalde at yan yung dapat nating pakaabangan. Alam nyo mga kababayan, hindi lang to basta-basta usapin sa tubig. Itong flood control talaga ay may malaking ambag po talaga yan sa ating buhay. No? So para sa akin, no, bakit mahalaga nga ba ang flood control dito sa Maynila at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas? So una dito mga kababayan is yung protection po sa buhay, no, at ari-arian. Alam naman po natin dito sa lungsod ng Maynila ay isa sa pinaka-densely populated na lungsod sa mundo. Isang malakas na ulan lang, kung walang maayos talaga na flood control, maaaring magdulot talaga ito ng matinding baha at the worst pa is magkaroon ng trahedya kagaya ng pagkamatay, pagkasira ng bahay at pagkawala ng mga kabuhayan. So baka magtanong kayo bakit madadamay ang pangkabuhayan? Dahil kapag kabaha po mga kababayan, tumitigil po ang negosyo, no? Bumabagal ang transportasyon, nalulugi din po yung ibang mga kumpanya dyan, lalo na po yung may mga empleyadong napakarami at napakarami nilang papasahurin, yung mga overhead nila, yung rental nila. So kapag hindi nag-ooperate yung isang kumpanya o isang negosyo, talagang maaaring makaapekto po ito
in the long run, no, sa kanilang business. So ang epekto nito ay domino, no, nawawalan ng kita ang mga manggagawa, of course, bumababa din ang productivity at lumalala yung kahirapan. So hindi naman kasi lahat mga kababayan ng negosyo ay kayang makipagsabayan sa mga ganitong unos, no, kasi yung iba nag-i-start up pa lang naman at yun ang pinakamahirap na part mga kababayan ng isang negosyante, no, yung nagsisimula pa lang tapos may mga ganitong senaryo na yung mga trahedya, mga dagok sa buhay na hindi po natin inaasahan. At isa sa pinaka-importante at isa sa pinakamahalaga para sa akin mga kababayan is yung kalusugan at sanitasyon, no, kasi ang baha ay nagdadala po ng maruming tubig po yan, no, kasi halo-halo na po yung galing po sa imburnal, galing sa drainage, sa ilog na umapaw at minsan ay yung dumi ng tao, no, yung mga septic tank maaaring umapaw po yan. So nagiging breeding ground ito ng sakit, no, gaya ng leptospirosis, dengue at iba pang waterborne diseases, no. Alam naman po natin dito nga sa sinabi ni Mayor Isko, no, napakarami po ang mga kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila yung naapektuhan po ng leptospirosis. So napakataas po ng bilang, talagang outbreak po ang masasabi ko diyan at napakarami din po nating mga kababayan yung nawalan ng buhay, nawalan ng mahal sa buhay dahil po dito sa sakit na leptospirosis. Dala po ito ng baha dahil marumi nga po ito at maaaring yung ihi po ng mga daga ay humalo po dito, no. So talagang napakadelikado po talaga kapag kapalpak ang flood control sa isang lungsod. So para sa akin, no, nagiging palpak talaga itong flood control system dahil po sa kakulangan sa long-term planning. Minsan kasi mga kababayan o madalas ang mga proyekto ay panandalian lang ang layunin, no. Yung iba dito, aminin na natin sa hindi, pang photo op lang o pang election. Wala talaga siyang yung sasabihin nating holistic approach na tumitingin sa buong watershed, drainage system at urban development. So ito yung napakahirap mga kababayan na iasa talaga natin sa mga humahawak po ng pondo ng isang flood control. And of course, ayan, nasabi ko na nga po yan, no? Ito po, dito po papasok yung korupsyon at mismanagement. Ito nga po ngayon yung talagang maingay ngayon sa social media at sa mga mainstream media, no? May mga kaso kasi kung saan ang pondo para po sa flood control ay nauuwi po sa overpriced na proyekto, no. Yung iba diyan madalas substandard na materyales. O 'di ba? Napanood niyo naman po sa ibang mga news na kamakailan merong isang congressman din ata na bumisita sa isang flood control project at nakita niya na wala halos bakal, no, na inilagay doon. So maaaring hindi natapos ang construction o ito pa rin po ay talagang sinasadya, no, na hindi lagyan ng mga bakal. So ganito yung nangyayari mga kababayan. So ang resulta nito, baha pa rin kahit may malaking pondo na inallocate doon, kahit malaki yung nagastos, talagang useless po, no? Talagang hindi po matatapos yung problema natin diyan. At also itong tinatawag natin urban congestion, no, at informal settlements. Ito po yung mga estero o yung mga kanal natin or floodways na tinayuan po ng bahay, isa din po yan sa mga problema, no, at ito po yung nagkokos kapag kasi yan ay binahayan mga kababayan ay maaari syempre doon na din nagtatapon ng mga basura. So nawawala ng natural o natural na daluyan ng tubig kahit gaano pa kaganda ang plano kung hindi rin naman ito nasusunod sa ground level, papalpak talaga tayo mga kababayan. Kung na-mention nga mga kababayan ni Mayor Isko na uumpisahan niya pong iimbestigahan itong mga distrito dito sa lungsod ng Maynila, yung may mga malalaking pondo po dito po sa flood control at ito pong mga congressman na ito. At once na malaman niya po ay isisiwalat niya po yan. At yan naman po ay karapatan natin mga kababayan bilang isang taxpayer, no. Kailangan nating malaman yung katotohanan, yung tinatawag na transparency at accountability, no, responsibilidad ng mga politiko na siguraduhin ang mga proyekto ay maayos, ang implementasyon, walang korupsyon at may resulta talagang maganda, no. Dapat may malinaw tayo na monitoring at public reporting pagdating sa mga ganitong bagay kasi grabe mga kababayan, kawawa naman tayo, kawawa yung mga taxpayer na nagbabayad kahit na talagang halos mamatay-matay na sila sa kanilang trabaho, kumita lang ng disenteng halaga para mabuhay at maitaguyod lang yung pamilya. Tas ganito, no, makikita mo na parang nakakapanghinayang magbayad ng buwis pero
Hindi gano'n, eh. Kailangan pa rin natin at kinakailangan pa rin nating magbayad para makatulong tayo sa ekonomiya ng ating bansa. Pero kung ganito yung makikita natin, sino ba naman ang gaganahan, mga kababayan? 'Di ba? Parang ano lang tayo, napupuno lang tayo ng inis, ng galit at nawawalan of course ng pag-asa. Pero eventually mga kababayan, itong pagsiwalat ng issue sa mga flood control ay sana maging daan para mabawasan man lang o totally mawala na itong korupsyon dito sa ating bansa. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video, at kung nagustuhan nyo at kung may gusto pa kayong idagdag na opinion, i-comment nyo lang po yan mga kababayan at ating talakayin yan sa susunod nating update. Muli maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.